Ikaw ay malapit ng lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo sa iyong direksyong nais likuan. Ano ang gagawin mo? A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. B. Agad na kumanan. C. Magmaneho ng mabilis upang maiwasan ang mas mabilis na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? A. Isa sa harap, isa sa likod ng sasakyan. B. Dalawa sa harap. C. Isa sa harap na windshield at isa sa likurang salamin. Ang tamang sagot, letter A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? A. Tulungan ang naaksidente. B. Tumakbo at magtago. C. Tanungin ang mga biktima ng pagkakakilanlan. Ang tamang sagot, letter A. Tulungan ang naaksidente. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito. B. Maaari kang magmaneho sa daang ito. C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Kailan mo maaaring gamitin ang hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. B. Sa matataong lugar sa halip na bumusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga. C. Sa panlalawigang ruta pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot, letter A. Sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. Nakita mo ang yellow box sa intersection, hindi ka makakapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot, letter B. Tiyak na makakapasok ka sa kabila nito. Pumasok ka sa lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A. Sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C. Hindi lalampas sa limitasyon ng bilis. Ang tamang sagot, letter B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Ang paglusot o overtaking sa pataas na kalsada patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot, letter C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang layong hindi bababa sa 150 metro. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer at walang traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko, mga sasakyan na nagmumula sa iyong kaliwa. B. Trapiko, mga sasakyan katapat sa kasalungat ng iyong direksyon. C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno na ang mga lugar maliban sa puwang na may markang taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang mga espasyong ito kapag puno na ang ibang lugar. B. Pwedeng gamitin ang espasyong ito may kapansanan ka man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroong kang kasama na PWD. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Sino ang responsable upang hindi mag-overload ang sasakyan?
A. Ang may-ari ng sasakyan. B. Ang driver o pasahero ng sasakyan. C. Ang taong nagpapasakay sa sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Ang driver o pasahero ng sasakyan. Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system or ABS sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglaang huminto, ano ang dapat mong gawin? A. Tapakan ang pedal ng preno ng tuloy-tuloy. B. Bumbahin ang preno. C. Pumreno ng banayad. Ang tamang sagot, letter C. Pumreno ng banayad. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Sa gitna ng kalsada. C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag. B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan. C. Nakaparada. Ang tamang sagot, letter C. Nakaparada. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa two-way na intersection. B. Sa tulay. C. Sa expressway. Ang tamang sagot, letter A. Sa two-way na intersection. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada. B. Mag-ilaw at bilisan ang takbo. C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng regulasyon kapag binabaliwala ay maging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Ang DL ay para sa driver's license, samantalang ang VIN or BIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very important non-professional driver. Ang tamang sagot, letter A. Vehicle Identification Number. Magkano ang parusa sa unang openso ng pagpapasakay sa harapang upuan sa bata na 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 1,000 pesos. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwan mo ang sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD or early warning device 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Kung ikaw ay pumaparada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot, letter A. Nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ano ang pinakamabuting alituntuning pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B.
ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon? C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon? Ang tamang sagot, letter B. Ang hindi inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Ikaw ba ay pwedeng lumiko pakanan sa isang pulang signal? A. Oo, ito ay isang protektado na pagliko, kaya magkakaroon ka ng tamang daan. B. Oo, magagawa mo lamang pagkatapos na huminto at magbigay daan sa trapiko. C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang sinyas na gawin ito. Ang tamang sagot, letter C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang sinyas na gawin ito. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng nakasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B. Bumusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot, letter A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. Paano ka dapat pumarada sa tabi ng sasakyan na may ganitong sticker? A. Pumarada nang nakasampa ang dalawang gulong sa bangketa. B. Pumarada malapit sa kabilang gilid ng sasakyan. C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Ang tamang sagot, letter C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Kung may nakita kang bola mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot, letter B. Bagalan ang takbo. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang sulong-solid na dilaw na linya? A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. B. Upang dumaan sa highway. C. Upang dumaan sa isang U-turn na highway. Ang tamang sagot, letter A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. Bilang kapalit ng pulang bandera, ano ang kinakailangan sa gabi para ipakita ang mga karga na lumampas sa haba ng sasakyan? A. Puting ilaw. B. Pulang ilaw. C. Wala. Ang tamang sagot, letter A. Puting ilaw. Alin sa mga sumusunod na accessory ang pinag-uutos na may panatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Habang lumilipat ng lane, kailangan mong suminyas, suriin, tingnan ang iyong rear side view mirror at A. Pailawin ang headlight ng sasakyan. B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. C. Bumusina. Ang tamang sagot, letter B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o interseksyon na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga nakasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga nakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga kasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa sinyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na parada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light.
Ang tamang sagot, letter C, beating the red light. Kailan pwedeng gamitin ang unang lane pinakakaliwa ng 3-lane expressway? A. Kapag mabagal ang takbo kaysa itinakdang bilis at walang ibang sasakyan sa paligid. B. Kapag tumatakbo ng higit sa mabilis kaysa itinakdang bilis. C. Kapag nag-o-overtake. Ang tamang sagot, letter C, kapag nag-o-overtake. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter B, patungo sa gilid ng kalsada. Alin ang maaring makapagpawala sa konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Paggamit ng panlinis ng iyong windscreen. B. Pagtingin sa mapa ng daan, pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot, letter B, pagtingin sa mapa ng daan, pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. Paano ka dapat tumingin sa side mirror at rear view mirror habang nagmamaneho? A. Tumingin ng matagal sa iyong salamin. B. Mabilis na pagsulyap. C. Hindi bababa sa 1 beses kada minuto. Ang tamang sagot, letter B, mabilis na pagsulyap. Ano ang gagawin mo kapag nagreseta ang iyong doktor ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot, letter C, huwag magmaneho. Kapag nakakita ka ng nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada, ano ang gagawin mo? A. Bumusina nang malaman nila na ikaw ay dadaan. B. Huminto at awayin ang driver. C. Bagalan ang takbo at mag-ingat. Ang tamang sagot, letter C, bagalan ang takbo at mag-ingat. Kailan ka dapat ganap na huminto? A. Kapag dilaw na traffic light ay kumikislap-kislap. B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. C. Kapag nasa intersection. Ang tamang sagot, letter B, kapag nakailaw na ang pulang traffic light. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot, letter A, oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Ang speedometer ay para sa bilis, samantalang ang odometer ay para sa A. Revolusyon kada minuto. B. Layo ng nilakbay. C. Temperatura. Ang tamang sagot, letter B, layo ng nilakbay. Kapag ang motorista ay nag-flash ng kanyang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito, A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed trap sa unahan. C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang tamang sagot, letter C, na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang sasakyan mo ay may handheld na telepono. Para magamit ito, ano ang iyong dapat gawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Bagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot, letter C, huminto muna saka ito gamitin. Ang karamihang linya sa paglalakbay sa parehong direksyon ay naghahati sa anong kulay na linya sa daan? A. Orange. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot, letter C, puti. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A.
motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C, lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang sign na ito ay laging nangangahulugan na stop o hinto. A. Pentagon. B. Octagon. C. Hexagon. Ang tamang sagot, letter B, octagon. Nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw. Kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede kang magpatuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at wala ng mga bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot, letter C, hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sakayan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot, letter C. Babala ng pagtigil. Magpapatuloy ka ba sa mabilis mong takbo kung sa likuran mo ay may sasakyang pang-emergency na sumisirena at kumikislap ang ilaw kahit na may isa pang bukas na lane? A. Oo, para hindi ka makabala. B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot, letter B, hindi, dapat magmaneho ng mabagal. Ano ang may papayo mo sa driver na nakainom ng konti sa party? A. Uminom ng matapang na kape at pagkatapos magmaneho pa uwi. B. Magpahinga at huwag magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at maingat pa uwi. Ang tamang sagot, letter B, magpahinga at huwag magmaneho. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km kada oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C, hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Nagmaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang senyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng mga trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin na paghahanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang tamang sagot, letter C, pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang mga epekto ng alak at droga. A. Mas mabilis na reaksyon. B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. C. Hindi kamalayan sa panganib. Ang tamang sagot, letter B, walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. Ang pagmamaneho habang malakas ang ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Ano ang dapat mong gawin? A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. B. Bawasan ang bilis para mas ligtas. C. Magmaneho ng mas mabilis hanggat maaari upang makaligtas sa lalong madaling panahon.
Ang tamang sagot letter A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada.